ka pa lang ngayon eh. Oo. Ma-experience mo, ganon. Pero kapag parang okay ka na, okay ka na sa sarili mo, ganun, bala kayo sa buhay niyo. Ayaw nyo, diwag. Mahirap. Pero kasi kapag, syempre, kailangan mo na experiences sa tao, ganun. Gusto mo may kasama palagi. Wala namang masama doon. Kaya minsan, kapag mga bata pa. Oo. Pero yun nga, kahit sino naman, kailan ba, anong age ka parang nagkaroon ng panahon na parang, okay, sige, mag-ano na ako. Parang ready ka na yung ikaw mismo kahit mag-isa okay ka na. Anong age masasabi mo? Para sa akin, pag nag-work na eh. Oo, Kasi parang college kasi may ka pa din ng mga hindi, kahit nun eh. kahit nag-work, sanay ka pa rin may kasama, di ba? Oo. Hindi mo na lang na-recoveran yan. Doon tingin ko, nag-mature ka na partly sa sarili mo. Pag yung kaya ka nang walang kasama. Importante may kasama, pero wala na rin sa masamang solo flight ka. Normal yun pag bata ka. Na parang gusto mo lagi may kasama. Minsan kahit di mo na trip, pakikisama ka na kasi doon mo makakasama. Doon ka Ayaw mo maging mag-isa. Ayaw mo ikaw yung maging tsaka soloist. doon ka may tropa. Oo. Pero looking back, pag yung umidad ka na ng katulad ng atin, millennial, mga 35 pataas, 30 pataas, doon mo marirealize eh. Kaya parang, mas nga ngayon yung mga kumakain mag-isa, sa cafe mag-isa. Doon sa kanong mga panahon natin, pag iniisip mo ngayon, sila ang cool. Tayo yung baduy na kailangan may tropa-tropa. Tayo yung mga cool yung may magic cards, tapos walang nakukulam. Sarili niyang trip, Pokemon, may lalapit sa kanya kasi ganun din. Alam mo, napaka-genuine ng pagkakaibigan. Tapos siya mismo sa sarili niya, genuine ng gusto niya sa buhay. Unlike tayo, kailangan pang makisama. Dati kasi kapag pag mag-isa ka loner ka. Dati. Oo. Pero tingin ko hanggang ngayon. Pero dapat makarinig sila galing sa mga lagpas na doon, sa mga millennials ng tulad natin. Puta. Ang cool nun. Kasi ang hirap pagdating ng panahon yung mga nakakasama mo sa high school, sa college, or sa elementary. Hindi na yun yung makakasama mo habang buhay. Dadating ka sa point na mag-isa ka at pamilya mo eh. Ang problema kung hindi mo nabuo kung ano nga ba talaga gusto mo, ano nga ba talaga hobby ko, ano ba nakakapagpasaya sa akin, sino nga ba talaga ako. Dahil nasanay kang ganun. Minsan okay lang din naman yun kasi ako nga late ko na laman lahat ng gusto ko. Yung hobby ko, gano'n, na pag soloist pala, na pagbabasa lang, gano'n, na ayoko pala lumabas kasama kayo. Dito na lang ako. Gano'n. Pero dapat hindi tayo na-addict din kasi magiging kalaban mo naman yan. Nakakalimutan mo naman kung sino ka talaga. Kasi kung sino ka, yun yung mga kaibigan mo eh. Saka kahit anong sabihin mo na, kaya nga di ba sinasabi na nakakatakot yung pag na-practice mo yung solitude, nakakatakot. Bakit? Na-addict eh. Nakaka-addict yung peace na dala ng pagiging mag-isa eh. Yung wala kang Nang ikaw lang. problema, wala kang iniisip. Maano ka lang, mapopost ka lang sa Facebook na okay lang yan, kuya. Kahit anong hirap ng buhay. Para sa clout, ano. Magiging content ka bigla. Pero, ibig ko sabihin, yun ang problema pag na-addict ka dun. Kasi ang kalaban mo naman, baka makalimutan mo din kung sino ka. Dapat may oras ka lagi sa kaibigan mo. Siguro balance lang, ganon. Oo, wag kang tutularan. Alam, pagkita sa mga kaibigan. Parang may me time ka, tapos may time with others, ganon. Yun para sa akin yung perfect balance sa person. Nababalance mo yung me time mo, family time, saka friends. Lungkot mag-isa ah. Dating sa dulo, magiging kasama mo, mga kaibigan mo.
Oo, kasi may mga times din talaga na kailangan mong may kasama or parang ano, basta di rin pwede na ano yung ano mo yung sarili mo lang. Iba rin yung maririnig mo sa iba eh. Kaya sabi ko na sa iyo, di ba? Yung parang napakinggan ko na yung sabi nga daw nila, kalimutan ko na sino nagsabi, researcher ata, na kung bote ka, hindi mo malalaman kung sino ka. Bote? Oo. Ah. Yung bote, hindi mo malalaman kung ano yung bote, kung ano yung Contents mo. content ng bote kung nasa loob ka ng bote. Kasi yung tag nasa labas eh. So, ang pinakamagandang magiging meter o yung parang magbigay sa'yo ng opinion kung sino ka, is yung mga taong nakapalibot sa'yo. Kasi sila, nakikita nila yung tag mo. Tulad na ni Kuya, umihi. Sila nakikita nila kung sino ka sa person na hindi mo nakikita. Hindi naman ang problema pag lagi ka solo. Pero may solusyon naman lagi yun. Ang alin? Kung may gusto, hindi ka pala kaibigan, tapos sanay ka mag-isa, pero syempre gusto mo rin ang opinion ng ibang tao, tapos may kasama ka sa mga trippings, mahanap ka na soulmate mo, yung kasundo mo sa lahat ng bagay, hindi mo kailangan madami. May kasama ka lang sa trip mo sa buhay ba? Oo. Hanap ka lang ng tank mo. Ng ano? Tank mo. Tang? Open ka, hanap ka ng tank. Sabi mo din, tank build. Pwede na yung tank build. Lala, ang hirap talaga karsada dito. Biglang Kung naglulima. saan lane ka. Biglang nasa kabila na pala ako. Counterflow ka na pala. Counterflow or mga bahay na pala. Masarap din maging bata, no? Ay, sarap din maging bata, nakakamiss. Pero alam mo, nakakamiss lang yun kasi matanda na tayo. Kasi nung bata ka naman, gigil ka tumanda. May nakita ko niyan yung post na nung yung mga Christmas season. Ano na? Parang yung mga Christmas season pa nung holidays Ah. na nakakamiss daw yung Christmas dati. Yung Naging iba lang yung yung iba na daw yung Pasko dati sa Pasko ngayon. Parang ang sabi is hindi naman nag-iba yung Pasko, nag-mature ka lang. Parang ganon. Parang iba lang yung view mo ngayon sa Pasko. Very good na na-bring up mo yan. Which is totoo maski yung Pasko bagong taon, hindi nagbago ang Pasko at bagong taon. Nagbago na tayo dahil sa edad, siguro. Kasi minsan, mas magarbo na nga yung Pasko mo eh. Dati wala kayong regalo, nagkaroon na ng medyo naging okay mo, nagkaroon na kayong regaluhan, mas okay na yung pagkain kaysa dati, pero iniisip mo bakit mas masaya dati. Walang kasalanan yung mga taong nakapalibot sa iyo noon, saka yung culture o yung panahon sa Pinoy, hindi. May siguro. May times din naman siguro kasi parang pwede rin na yung mga kasama mo dati, hindi mo nakasama ngayon, ganon. Oo. Pero it all boils down sa ano na ba sa'yo. Kasi dati, iba yung seeing life nga sa lens ng mga bata, ibang-iba eh. Sobrang saya maging bata eh. Habang tumatanda ka kasi, nakikita mo na yung mga bagay for what it is. Kaya kahit pa paano, akala mo, nagbago na yung mga bagay sa paligid mo, totoo lang dyan, medyo nagbago na yung pananaw mo. Parang nagbago lang kasi yung role mo. Parang hindi na ikaw yun. Hindi naman gano'n. Kaya ako na nagpapamasko ng bulsa. Yan, hindi gano'n. Dati ako tumatanggap eh. Iba na talaga yung Pasko ngayon. Ako na nagtatago. Hindi gano'n. Hindi gano'n.
Pero yung view mo overall siguro, ang masasabi ko. View mo overall as a person. Lungkot na rin isipin, no? Lungkot isipin, pag iniisip mo, ibang-iba na talaga. Pero kung iisipin mo, ibang-iba na talaga paningin mo. Kasi kahit ako, nadama ko na yan eh. Pero kasi, may ano din na talagang nag-iba kasi parang yun Role sana. mo, role mo. Hindi maliban Nagets ko na yung role mo na sinasabi mo. Kasi dati ang role mo, matulog lang. Oo, magkabang ng pagkain, gano'n. Magsimba, pagbalik mo, luto na. Yung mga kamag-anak mo na kasama mo dati palagi, yung gano'n. Nag-iba. Pero kasi iba din yung excitement ng Pasko pag bata ka eh. Matutulog ka ng 9 o'clock, pagising mo, Noche Buena na. Oo, ngayon ikaw na yung nagluluto. Nakakapagod na yung Pasko ngayon. Ibang-iba na. Pero yung pala talaga pinaka-backstory nun. Maski yung bagong taon eh, magsisimba ka lang, pagbalik mo, luto na. Ngayon, may mga pinapasimba ka para pagbalik nila, nagmamadali ka, maluto na. Kasi ito recently, bumabalik na yung bagong taon sa Pasko na makaluma eh. Grabe naman kasi yung pandemic, no? Paano yung Pasko sa bagong taon ng unang pandemic? Di ko na maalala. Wala, sa bahay lang. Walang lalabas, walang namamasko. Pero maganda. Oo. Maganda, no? Maganda pa rin kayo. Dami Kasi nagsasabi. open naman groceries nun, di ba? Dami nagsasabi, nanakaw daw sa atin 2 taon eh. Medyo totoo pero ang daming nakadiscover din ng passion nila ng 2 taon na yun eh. Wala nang mas maganda pa, alam mo ko ano? VAs, work from homes. Yun yung ano nila, yun yung parang naging mitsa. Marami rin naman kasi ng mga mga business na nag-start mag-work from home tapos di na rin bumalik eh. Oo. Work from home pa rin or nag-hybrid na sila. Pwede mong sabihin ang daming business na nawala, pero ang dami ding business na nabuo. Di ba? Oo. Meron nga isang napakalaking business na parang sa community ng Pinas na nabuhay nun eh. Yung ano? Grab. Yung nagsimula ang Grab, nagkaroon ng isang bagong avenue para kumita ang Pinoy. Wala namang Grab dati, hindi yun para logical na way para kumita dati, di ba? Meron naman nag-Grab dati pero Hindi nga siya yung logical, hindi pa uso. Yung parang yung mga fast food chains, meron pa silang sariling motor nun eh. Kapagod yun. Naisip mo ba? alin? Na dati pag umorder ka, kailangan tumayo ka sa labas ng bahay? Paano pag umorder? Order ka sa Pizza Hut, dinayal mo. Yung Abangan mo sa labas. Abangan mo sa labas, lalo na kung walang landmark, di ba? Ngayon kasi GPS na lang ipipin mo eh. Ano? Pag hindi dumating sa'yo, ibig sabihin may mali kang ginawa. Sa maling address mo nalagay or iba yung napin mo, ganon. Tatawagan ka na lang, Sir, andito na po sa kanto, asan po kayo? Dito ako sa gate. Kaya may kasamang may kasamang magical yung mga dating order eh, dahil talagang gigil na gigil ka eh. Walang matutulog eh. Ngayon nga, makakalimutan mo nang may in-order ka eh. Nag-order ka sa Grab, tapos natulog ka eh. So yun ngayon eh. Dati, pag umorder na si Ormats, gising lahat, nilabangan nyo lahat. Pero hindi naman yan dahil sa dahil dito sa yung quarantine, sa rin yan, sa pag-evolve ng technology kasi. Kaya nga, yung nag-push doon para sa akin, para Sa bagay. Pandemic. Kasi wala namang umaano nun dati. Meron naman na dating Grab. Wala nga naniniwala sa Grab dati. Feeling natin yung sumikat sa, sa Facebook, sa YouTube, na pag umorder ka sa Grab, kakagatan yung shawarma mo. Ang inang yan. Lalo na yung mga lalamove, yung mga pag may papadala ka lang, ganun, or may bibilin ka, hindi ka na may pag-meet up. Kakagatan yung shawarma. Kakagatan yung tapsulog mo, pagdating talog na lang. Walang naniniwala nung dati, no?
Alam nila yung sinanag talaga yung kinuha. Sunod, pagdating sinalang. Di man yung kanin. Di ba, ganun yung mistress ng tao dati nung hindi pa uso yan, nung wala pang pandemic. Oo, eh Ay, kasi wala naku. kang choice. Pabili mo na lang yung tito mo. Ngayon, tangina, totoo na Hindi ka ganun. makakalabas eh. Yung tingin ko sa ating mga millennials, swerte dyan yung yung mga batang millennials. Kasi may mga matatandang millennials tulad ko eh, na hindi naniwala hanggat tuloy. Yung mga batang millennials tulad mo, yung kaka-millennial lang, maganda eh. Kasi kahit pa paano, alam nyo ito na ang future eh. Naalala mo nun, gusto mong maglipat ako sa ATM dyan, naniniwala doon. Tapos yung sa Grab, di rin ako naniniwala doon. Ngayon, di ko na ma-imagine. Feeling ko, pag naglalabas ako ng wallet ko sa kapera, parang tinitingnan ako, ano ba naman ito? Walang Gcash to. May cash pa siya? May cash to. Diba? Kaya, yun. Yun naman ang maganda ngayon. Pero dapat sinusupport talaga. Yung mga airmats naman, yung mga boomers, dapat talaga sinusupport din. Kasi sila mismo sila airmats, gusto naman nila makain, pero alam mo, mahirap na. Yung pinaka magagawa natin is yung tayo gumawa para sa kanila. Dala Hindi kasi nila nasabayan yung progress. Parang biglang ito na kagad. Pero hindi dahil sa ayaw nila, katulad nating mga millennials. Kakagatan niya yung shawarma ko. sila airmats, yung mga boomers naman, gusto na nila ngayon, pero mahirap na. Kaya ang pinaka magagawa mo niyan, ipapaulit mo lang ng papaulit, gagawin para sa kanila, magugulat ka na lang, kaya na nila yan. Parang Candy Crush. Diba? But Candy Crush, kaya nila. Alam nila yung level. Kaya na, tapos mag-order sa Grab, hindi kaya. Huwag ka lang maubusan ng pasensya. Ganoon naman talaga kapag bago eh. Pero kaya Sa Candy Crush, libo na yung level nila. ang hirap din kasi kahit ako pagtuturo ako minsan sa airmats eh. Nak, ako na nga lang. Yun ang nakakainis. Nakiinis ako sa sarili ko dahil guilty ako sa ganyan minsan, lalo na pag yung nauurat na ako. Paulit-ulit mo na sinabi ka. Nakaka-guilty, pero hindi dapat ganun. Kasi paano magiging self-sufficient yung mga gusto nila makasama eh. Tapos wala ka rin ang mamafault sa mga boomers kasi sasabihin mo, dapat mas malambing sila magsalita. Wala nang mas lalambing kung paano sila eh. Paano to? Ito yan, ayan Gusto ko ilagay yung document dyan. Diba? Pero ikaw bilang wala kang pasensya. Ako na. Akin na nga. Ako na. Paano ba? Mali yun. Kasi ang alam mo ba na yung talon sa technology nitong past 100 years, sobrang laki kung ikukumpara mo sa hindi ko maalala pero napanood ko lang to. Last 1,000 years or 9,000 years pa nga. Sa buong millennia, itong 100 years na buhay tayo, itong pinakamabilis na talon sa technology. Gets mo ba? Siguro kasi parang yung pinaka-base niya is parang improved na sobrang dami ng magiging branches nun. Hindi tulad dati na konti lang yung alam ng mga tao, ganun. Pwede, pero ito katulad nito. Yung gulong, caveman na naka-invento niyan. Pero hanggang mga 20s, 40s, yung gulong, yung pa rin ng gulong. Ngayon lang biglang nagbago. Gets mo? Siguro kasi dati wala silang means na ma-discover na na meron palang rubber from ganun. Pwede mong Sa sabihin. puno. Ngayon nandyan na lahat eh. Oo. Or pwede mong sabihin, ang pinakamaganda talagang invention, internet. Alin? Internet. Ang daling matuto eh. Kung gusto mo lang matuto, Ayun nga, yung source of information and materials available na lahat ngayon. readily compared available na, dati. no? Unlike dati. Dati ka, encyclopedia, ayaw mo na eh. Ngayon, dali na matuto. Pag gusto mo matuto, kailangan mo lang tumingin talaga.
Isipin mo, ang hirap maghanap dati ng kailangan mo matuto. Magsiskim ka pa. Kailangan mo pa mag-library dati. Hindi, sabihin natin may encyclopedia kayo sa bahay. Medyo burgess kayo. Hahanapin mo yung edition ng book from A to C. Pagkahanap mo ng edition ng book, hahanapin mo pa dun sa edition ng book kung anong page dun sa edition ng book. Diba? Sa bugang ulo eh. Sabi mo,